Yun, may nagkapisa ka na mga kamatsas. Yung round number 2 ng candidates, ang boring, puro table. Ito pong round number 3, meron tayong dalawang pag-aaralang nagkapisakan. At ang isa doon ay ang bilis lang. Sinasabi nila pinaka mabilis daw na naging laro sa kasaysayan ng candidates. Yan po ang ating pag-aaralan, pero bago yan mga kamatya, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan po sa atin ng Internet Chess Club kahapon. It's white to play. Ito po, congrats sa mga nakakuha ng tamang sagot. Check. F7, check. Hinarang, kakapturin po yan. Aangat. Hindi sa lahat ng pagkakataon, Reyna ang ipapalit natin. Check. Pwede ring kambing. Mati kambing, yo kabab. Oh, pero kabayo yan, term lang natin, kambing. Ayan, para medyo cute. Okay po, sa mga wala pa pong Internet Chess Club, napakaganda po ng mga puzzles dito. Ayan, marami po kayong pagpipili ang mga challenges at na nakakapagpalakas talaga ng analysis mga kamatsyas. So, bahala na po kayo. Free lang ang paggawa ng account dito. Click nyo lang po ang site na makikita nyo po sa ating description below at downloadable po sa Play Store and App Store. Okay po, mag-create na po kayo. Lagi rin po kung naglalaro dyan, laro tayo mga kamatsas. Alright, unahin natin ang mainit na bakbakan. Ang bilis lang nito. Tapos kagad. Ha? O, white dito si Fabi, black si Wei ng China. Nag-knight F3, knight F6, C4, English opening, nag-C5, symmetrical English variation, at nag-G3, yan talaga ang patungo sa English, yung nagka-fianchetto, knight C3, D5, ayun. Nagpaluwag kagad po dito si Wei para maganda kagad ang space ng sentro. Kain-kain, nag-bishop G2, bishop G7, develop, queen A4 check. Yan ang medyo kakaiba, no? Pero bookline pa rin naman yan. Usually po, simpleng castling lang yun eh. Pero tinirahan ni Fabi ng medyo panlito sa opening gagad. Knight C6, dinedma lang, no? Nag-develop lang. Knight G5, apay, talagang kakaiba nga ito, ano? Kakaiba, oh, Knight G5, tiniret ang Knight sa D5, Knight B6 si Wei, threat ang Queen. Kinapture po yung Knight. Ayun, at dito po ay nawala ang wala nang record. Novelty na pala. Knight B6 novelty na mga kamatya sa mga naghahanap po ng paghihiwalay ng bookline sa bago. Kasi ang mga nagawa na pala dito E6 at Knight takes C3. Yan po, no, pero itong tirang Knight B6 bago na pala. Kinain po ni Fabi. Kain, tapos kinain ulit. Bishop D7. Queen takes C5. Okay, dito po mga kamatsas, kahit na lamang ng maraming pawns dito si Fabi, pero ang kapalit naman po ay mga developments, no? Yan ang basa ko dito. At syempre, nasa kamay ni Wei ang dalawang espada, bishop pair yan. Pero bilangan tayo ng pawns, 5 sa black, at naku po, 2 pawns up pala dito si Fabi. H6, marami-raming hahabulin, ano? Okay, pinaalis yung knight, umatras, inatake yung queen, queen A5, threat na naman dun sa pawn. Bishop H3, talagang lubos-lubos, galante variation yata to eh. Galante oh, pinapakain na naman yung A7, mahilig man libre pala to. Si Wei, Bishop H3, ang gusto niya po ay manatili ang king ni Fabi na nasa gitna mga kamatsas para di makapag-castling. Bawal po, no? Bawal yan. Okay. Queen B5 check. Hala ko, kakainin yun eh. Katakawan na yan, ano? Nag-Queen B5 check muna at knight ang pinangharang. Nag-Rook G1. Ayan, sa inis ni Fabi. Ayaw mo kong pakaslingin. Sige, Rook G1 na lang ako. Ano plano? Para maiwasan po yung paparating na Bishop G2. Kasi imagine niyo po, pag naka-Bishop G2, ilag, kakainin yun, medyo papangit po ang pawn structure, mabubutas-butas, lalo na yung White King nasa gitna. At itong Rook G1, hindi lamang po para pigilan ang Bishop G2 na paparating, kundi may G4 na papagapang, Rook G3, kukulungin ang Bishop. Kinaslingan lang po ni Wei, parang wala lang, ano? Parang baliwala lang ang plano ni Fabi na kukulungin ang bishop niya. Nag-castling pa nga at hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Nag-G4. Pero teka muna mga kamatsas, pasensya na po, no? Pasensya na po. Ito plano, no? Pero ano bang tamang tira? Bishop G4. Yan ang gustong tira ng computer engine.
Okay, para andun pa rin ang threat na manira ng pawn structure. Yun. Pero hinayaan kasi G4, balik na po tayo, nag-rook C5. Okay, mukhang malakas ang dating sa akin. Agresibo, umaatake mga kamatsas. Pero hindi pala mainam. Bad move sa computer. Dapat daw po ang tira ay knight to F6. Habulin yung pawn sa G4 para pag rook G3 kakainin lang. 'Di ba? Huwag ipasubo na parang pinapakulong lang na sobra ng pagkagalante yan. Kung ang bishop ibibigay pa, sobrang galante na yan. Nag-rook C5 muna. Queen B3. Knight E5 at dyan po lumabas ang Blandericious! Inutol ko na kasi nakita ko yung mic ko bumababa na eh. Hindi na papasok yung sound eh. Blandericious mga kamatyas. Ayun ang masakit. Dalawang question mark. Kasi, tingnan nyo po ang tamang tira daw ay Queen C7. Queen C7. Ano plano? Paano kung gumanon pa rin? Teka muna mga kamatyas, no? Pasensya na po. Gusto kong maliwanagan din eh. Queen C7, paano kung ituloy pa rin to? Saka, mag-rook B8. Okay, may atake muna sa Queen. Baba natin ng todo, saka mag-H5. Okay. Pag kinain kasi to, may kain sa G4, double. So may pangsalba, may pangbalik, no? Paano kung kainin? Rook takes H5. Sakto. May depensa yung bishop. H5 pala, no? O, Queen C7. Okay, teka muna mga kamatyas, balik po tayo. Ayun ang hindi napansin, no? Nag-knight E5 dito si Wei Yi. At ano kaya sa palagay nyo mga kamatyas ang tamang hatol na gagawin dito ni Fabi? Nakita nyo kasi yung solution kaya nagawa niya yung tamang hatol ngayon eh. After knight E5 eh. Gawin nyo pong puzzle. Palaisipan sa ilang sandali lang, tutuloy kagad po natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito ang tamang hatol. Congrats sa mga nakakita. Knight takes E5 po ang malinis. Rook takes E5 at isa pang napakalinis na dapat makita. Knight D1, saan pupunta ang bishop? Long colites. Kulong. Wala na pong solution. At dito po, respetuhan na lang sa level nila, resign talaga. Kasi wala na anong gagawin? Anong titira pa? Pagkakain yan, babalik uli yung knight, pakabait na yan, lamang na isang pyesa, ayaw na nilang patagalin. Sa kanila po, pagkaganyang level, parang kahihiyan ang dating na, ba't mo pa tinutuloy? Wala nang kalaban-laban. Parang kahihiyan yan eh. Kaya respetuhan na lang, wala na rin namang remedyo, resign. Grabe. 19 moves lang mga kamatyas. Long game to candidates ang laban, ang tournament. may napanood ako na na in-upload Sabi ito raw ang shortest game na nangyari sa candidates. Ano? Ito po ang sunod na napakagandang bakbakan, nagkapisakan sa bakbakan ng dalawang bagets na ito. Ganda ng laban. Pragnananda at Sindarov. Kanina po sa live streaming natin, maraming salamat po sa mga sumuporta. Thank you. Nabanggit ko kasi sa live streaming kanina na ayoko mag-champion si Pragnananda sa candidates Kasi makakalaban niya kapwa Indian Walang bearing di ba? Parang walang pressure, walang bakbakan Hindi mo feel ang World Championship Ang gusto ko nga si Sindarov. Parang ibang federation. O kaya si Fabiano Caruana. Okay, bago po tayo magsimula mga kamatyas, palambing po, pa-subscribe naman ang channel na to. Maraming salamat. Nag-D4 si Prag. D5 si Sindarov. C4, E6, Queen's Gambit declined. Knight F3, Knight F6, Bishop F4 variation. So Queen's Gambit declined po, Bishop F4 ang kaniyang variation kasi meron din kasing Bishop G5 variation dito Nag-castling, E3 para pakawalan naman ang development ng light square bishop. Nag-C5, sinabayan po ni Sindarov ng grabe pasabog kagad tapang Usually po kasi C6 lang yan, Knight BD7, di ba? Okay, o kaya B6, Bishop B7. Pero C5, medyo tingnan natin matapang ang aggressive variation Kinain lang po ni Prag. Kinain lang din ng bishop. At nag-A3. Ayan, para sa isang banda walang Bishop B4 na annoying, yung ganong variation nakakailang at para mag B4 din sa isang banda Knight C6 develop, Queen C2. Ayun, para yung rook ilalagay po sa D1.
Ayan, naalala ko po exactly ang posisyon na 'to nung inaaral ko dati. Ang gustong-gusto ko mag-handle ito sa puti ay si Vasilin Topalov. Yan, former world champion din 'yon. Ang magaling naman sa block dito na nagpasikat ng ganyang formation, walang iba kung hindi si Nigel Short, mga kamatyas. Si Short ang magaling dito. Okay, Rook E8 para mag-E5. Bookline na bookline. Bishop G5. Ayun, Rook D1 ang common line doon eh. Dito eh. Pero Bishop G5, tingnan natin. D4. Ayan, dahil wala nga pong Rook D1, napaisip dito si Sindarov na bakit hindi niya i-D4? Eh, walang Rook D1. Oo nga, no? Pala isipan nyo na. Kinain muna. Kain. Ayun. Okay, mga kamatyas, no? Teka muna, pagkain, lumalabas, ay hindi, bookline pa, kala ko novelty na eh. Knight E4. Okay, bookline pa. Queen F5. Ayun, dito na po nagkawalaan sa libro. Kasi, biro nyo nangyari, naging laro pala ito, nakaraang taon lang 2025. Ang ginawa po ay Queen G6. Ang tumira ay anak ng ating kababayan na si Megan Althea Paragua. Ayan, no, naka-record dito sa chess.com database. Oh. Queen G6 ang ginawa ni Althea. O, kababayan natin yan, anak ni John Vincent Paragua, pamangkin ni G.M. Mark Paragua natin, mga kamatyas. Ang galing, ano, Queen G6 pa lang ginawa dito ni Althea. Kalaban niya ay si Tran Quan. No? O, pero Queen F5 ang ginawa dito ni Sindarov. Okay, anong pagkakaiba ng Queen G6 sa Queen F5? B4, inatake na po. At dito, mga kamatyas, grabe, kakagulat yung ginawa dito ni Sindarov ba? Ganda! Boom! Party, party! Yan ang gusto ko laban, party, party. Nag-sacrifice, oh. Takes, isang pyesa. King D1. Kumbaga dito, ang basa ko dito, kaya yan ang naging desisyon ni Sindarov. Kasi, oo nga, lamang ng isang pyesa dito ang puti, mga kamatyas. Pero, tingnan nyo naman yung king nasa gitna. Parang tipong mga expose ng atake, ah. Kinain ulit, ayan na. Susundan pa ng mga gulo-gulo check. Ganda ng laban. Bishop D3, obligado talaga. Bilisan dito ni Prag yung development niya eh. Kailangan pong bilisan eh. Kasi baka mamaya maratrat ng atake. Queen G6, threat ang pawn sa G2. F takes E3 lang. Depensado po ang pawn sa G2. At F5. Another good move by Sindarov. Grabe, nakakabilib to ah. Tapang ano? Oh. At nag-bishop C5. Atake dito sa pawn E3. Oh, parang ganun-ganun lang. Isang pyesa ang dihado ka, Brad. Queen C3, ayun po na bad move dito si Prag. Okay, dapat daw po ang tira ay E4. Oo nga, no, malakas yung E4, mga kamatyas. Tapos Rook E1, simpleng depensahan lang. Annoying kasi yung pwesto ng king, no? Nasa gitna kasi. O, nag-Queen C3, ano ba plano dito? Pinapakain to? Good move na naman, perfect. Grabe, tumbukan ng mga tiro. Number 1 move ng computer. Oh. May nagtanong po sa comment, Coach, online ba yan? Face-to-face po ito na ginaganap po sa Cyprus. Ayun. So, E5 ang tinira. Good move. Teka muna, mga kamatyas, gusto ko lang pumaliwanagan. Ano? Bakit kung kainin ito, libre? Masarap daw ang libre. C5. Ayun, may C5 lang. At pero kumbaga parang pakain na talaga to giveaway, ano? Tapos Rook E1, okay. O, kasi may kasabihan eh, masarap daw ang libre, mas malasa. Balik tayo. E5. Ano naman ang plano ng E5 na yan? Para makadevelop yung bishop, magkaroon lalo ng bukas diyan mamaya sa E-file. Nag-bishop C2 si Prag. Sinuportahan naman yung pawn sa E3 para di na makain. Pero what if kainin? O, para maliwanagan tayo, may simple Queen F6. Nakapin yung knight, di makakatakas, makukuha yung queen. Eh, makukuha na rin yung knight. Mababawi yung isang pyesa. Definitely, pag nabawi po yung isang pyesa, grabe, yung sinacrifice tubong-tubo, higit pa sa tubong lugaw dahil yung king, hindi na nakapag-castling, nasa gitna. Higit pa sa tubong lugaw yan. Okay, balik tayo, mga kamatyas. Ang ginawa dito ay Bishop C2 pero in E4, Knight D2, Rook D8. Grabe talaga, Sindarovsky.
Grabe, hindi makagalaw pyesa ni Prag, oh. King C1. Naku, tumbok na naman. Number 1 move na naman ng computer. Hanep pa. Queen G5. Good move. Threat lang yung weak pawn sa E3. Perfect. Rook E1. Obligadong depensahan. Tumbok na naman. Number 1 move na naman ng computer, oh. Boom. Queen E7. Another perfect move by Sindarov. Ano plano? Ay, oo. Ayun, susundutin ng Bishop B4. Okay, kasi may tore na. May Bishop B4 na paparating, no? Kitang-kita. Rook E2. Agap-agap naman si Prag para depensahan. Tinuloy pa rin ng Bishop B4. Queen B2. Tapos nag-A5. Grabe. Positional sacrifice lumalabas ang nangyari, no? Kasi nag-sacrifice pero ano laman? Ganun kalalim si Sindarov. Oh, grabe. Ginagapangan lang, oh. Pagka-sacrifice, gapang lang pala. Knight B3. Pupunta dito sa D4. Rook A6. Walang magawa yung puti. Parang gaganon yata mamaya eh. Knight D4. Threat ang pawn sa F5. Queen G5. Ayun, sumablay din. Kala ko hindi nasasablay eh. Queen G5. Bad move. Dinipensahan yung pawn. Pero ang accurate daw po, G6. Simple lang. Yun lang pala ang pagtrabahuin. Isolid lang yung pawn F5. Okay. Ang ganda na kasi ng forma ng queen eh. Okay. Queen G5. King B1, syempre may pressure pa rin po yan, no? Okay, King B1, hanap-hanap ng safe square, nag-H5 para naman mag-H4. Grabe. Lupit ng laro na to. Grabe na, bumibilib ako sa mga gantong laro. Birin mo mahirap magpalamang ng isang pyesa pero parang daling-dali lang si Sindarov ba. King A2, ayan, nilagay talaga sa kwarto, nakagapang din. H4, Knight F1, Bishop to D7, Rook D1. Okay. Rook C8. Pressure. Threat sa pawn. Pero di pa rin naman makapture kasi may Bishop B3. Knight D2. Okay. Pinaka-support. Rook B6. Okay. Threat dito sa queen. At nag C5. Ayun. Diyan na po kumabyos dito si Prag. Medyo nailang na siguro siya, no? Annoying din kasi yung tore, may nakaturo sa queen eh. Pero ang accurate daw po pala is G3. Grabe. Ang hirap makita ng G3. Mga kamatya, sobrang hirap po nito. Hindi madaling makita to. Ba't gaganon ka? Naku po naman. C5. At nag-rook take C5. Okay, rook take C5. Dapat naman daw po, bishop takes ang accurate. Yan ang mas malakas. May threat kagad sa queen. Pero gusto pang ibitin dito ni Sindarov. Okay, so rook take C5 lang siya. Queen B3 check. Wala na. Pagka ganyang sunod-sunod ang bad move, confused na yan. Kumbaga parang annoying na, no? Naiilang na. Not in comfort zone na po dito si Prag sa gantong sitwasyon. Accurate naman daw is Knight C4. Tingnan nyo naman ang mga tira. Silipin nga natin. Pinapakain lang kasi pag kinain may Bishop B3. Tapos accurate is Rook A6. Wow! Ang lalim ng laban nila. Grabe. Parang beyond human na yan Human nature na yan balik tayo. Chumek. King H8. Queen F7. Yun, para masabing makakalikot man lang, makapalag-palag man lang. Pero dito mga kamatsas, parang nakakatakot, di ba? Sindakin si Barbara. Yung title ng horror. Dito po mga kamatsas, may brilliant move na nilabas dito si Sindarov na pati ako talaga unexpected may ganun na pala. Pero pakiramdaman nyo po, sayang to, palaisipan konti, tutuloy kagad natin. Guess nyo po. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Boom! Rook takes bishop, sacrifice na pala. Bakit kaya? Ano plano? King B1 lang? Ay, oo. Nga pala, gets ko na. Late ko nakita. Pag kinain kasi mga kamatsas, kitang-kita, may ganon. Sa pool, sa double B, may sa pool palang ganon, no? Kuha yung queen, no? Hindi pwede. Balik tayo. Kaya pala nag-King B1 lang. Kaso, nilanus eh. Lanus. Pinagkakain lang. Rook D takes. Bishop takes with check pa. King A2. Bishop takes E3. Lanus. Hanip yan. Hanging to. Pero may kain dito. Pinakain. Bishop takes. Queen takes.
Queen F6. Grabe na tinatawag na nangitim ang board. 2 pawns, 4 pawns up. Si Sindarov resign. Si Pragnananda nangitim ang board. Hanip mga kamatsas, grabe kalakas ni Sindarov, no? Yan ang hinala ko talaga. Yan ang susundot. Kung hindi si Fabiano Caruana, Sindarov ang mag-aagawan dyan sa candidates. Kaya kinakabahan na si Gukesh. Kinakabahan na kasi gustong mag-champion dito. Kung ako kay Gukesh, gusto ko manalo yung ka-teammate ko, si Pragnananda, para easy life sa World Championship, di ba? Ano man ang mangyari, India. Pride of India. Pero yun nga, gaya niya, nanalo si Sindarov. Si Caruana din, nagpapapana. Pinapana yung mga kalaban. Yan, ang maganda. Para may pressure sa World Championship, magkaibang federation, di ba? Huwag parehong Indian. Okay, silipin po natin mga kamatsas ang kanilang standing so far. Ganun din po, silipin na rin natin. Pagtsagaan nyo lang po, sandali lang naman. Yung sa women's. So far, Fabiano Caruana, mga kamatsas. Okay, di ko naalisin yung aking score blocker. Yung blue na nakikita nyo yung parihaba. Kita naman Fabiano Caruana 2.5, Sindarov 2.5 yung dalawa. Okay. Yan po ang standing natin, ano? At ang pinakahuli ay si Andre Isipenko, yan. At sa pairing bukas, Isipenko versus Giri, Weyi, Nakamura, Sindarov, Fabiano Caruana. Yan ang pinakamagandang abangan. Sindarov Caruana nagharap na. Matias Blue Boom and Pragnananda. Okay po. At ito naman ang update natin sa women's division. Okay, may naglalaro pa. Winning na si Goryachkina. Grabe yung evaluation bar. Pero so far, ang nangunguna po ay si Asubayeva. Ayan, si Bibi Sara. Bibi Sara. Katerina Lano ng Russia. Okay, so yan po, no? Abangan natin. Dito naman, ang mag-champion naman dito, mga kamatsya, sa women's, ang makakalaban ay si Juwen Jun na nag-aabang para sa world title ng women's division. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po ay natuto kayo, na-inform kayo. At don't forget to subscribe this channel mga kamatsas. Lambing lang po, supportan nyo na sa akin. At sa mga may request po na gustong ipa-analyze, malaya po kayong maglapag ng inyong mga komento, suggestions sa comment section below mga kamatsas. I-share nyo po sana ito sa ating mga kasama, kamag-anak, mga kakilala na nag-aaral ng chess, at nagpapalakas. Share nyo po ito para makatulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.